Babuyang walang amoy. So ito, dapat walay na yung baboy. Tara, silipin natin. So ito guys, nandito na naman tayo. Baboyang walang amoy. Ito na guys yung inahing baboy at nakita natin ang lalaki na guys ng mga piglets. Ayun, sobrang gaganda na, malinis na baboyan. Ayun oh, talagang ano. Anong ginagamit na pakain dito? Dami gatas. So gawa pa rin yan ng bime guys. So ibig sabihin yun guys, Boster yung pakain dito sa mga piglets na to. By the way guys, ang Boster pinapakain sa mga piglets mula day 3 o as early as day 3 hanggang day 34 o day 35. Ibig sabihin at least 1 month mong ka magpapakain ng Boster. Pero pa konti-konti lang naman yun guys, nagsisimula sa 10 grams to 100 grams hanggang sa magdire-diretso at magdagdag na tayo tuluyan ng pa konti-konti. So sa ganitong sistema guys, kapag ganito mga 30 days mahigit na since birth yung mga baboy, katulad nga nito guys, May 2 ngayon ano. So halos naka 32 days na. Ibig sabihin nito guys, 4 days na lang, day 36, pwede na tayong maglipat papunta sa pre-starter. At yun nga, sabi nga ni talagang medyo matakaw na at saka napakalakas na kumain. Sulit talaga guys yung Boster na dami gatas ano, na bingmig. Yun ay kulay pink na cover ano. Kulay pink. Ayan. So, sa ganitong sistema guys, siguro mag-a-average na mga 200 grams to 500 grams pwede nang makonsumo netong bawat isang piglet. Isang lalaki dito at saka isang babae. Isang babae, 4 na lalaki. Apat na babae, isang lalaki. Hindi, baliktad. Baliktad, isang babae. Ano ito no? So, yung babae, yung may nasugatan na piglets, lalaki yung lalaki. Ayan. So, kinapon na rin lahat yan ano? Ito guys, kinapon halos 15 days ano. Ayan, yung iba 10 days o kaya 7 days. Yung iba naman as early as 3 days nagkakapon na. Pero kung mapapansin nyo guys, etong isang piglets nagkaroon siya ng sugat kasi naapakan siya ng inahing baboy. Pero tuluyan na talagang nakarecover at ayun nga talagang buong buo na. Ang ginamit lang dito guys, syempre yung pang-spray sa mga sugat at very effective naman. So wag kayong mabahala guys kung talagang nangyari na ito, talagang tuklap na tuklap yung balat. Pero ayan o, nakita nyo, unti-unti na talagang halos nawala na. At ito na nga guys, talagang napakaganda ng sulit na sulit yung resulta. Mga ilang grams na o ilang kilo na yung kinakain nito? 9. Mga piglets. So tansyahan lang sila guys, pero usually mga 200 to 500 grams na ang makukonsumo nitong mga piglets na to. Nakita naman natin guys, talagang ang gaganda ng katawan, malalaki, malulusog, masisigla at saka maliliksi. Yung ganitong age group guys, sa ganitong age group guys, ito na rin yung tamang panahon para at least mag-start ng magpurga as early as 30 days o bago magwalay. So maraming mga farm, maraming mga magbababoy, usually nagwawalay na sa pagitan ng 28 days to 35 days. Yung iba naman, mga backyard, halos 45 days bago magwalay. Ang disadvantage nyon, kapag 45 days ka guys nagwalay, magiging matagal yung panahon para at least makarecover yung inahing baboy at makapaglandi. So, mas maganda as early as 30 days o as early as 28 days nagwawalay na tayo para at least tuluyan na talagang makarecover yung inahin, manumbalag yung katawan at syempre mag-start na ulit na sa proseso yung tinatawag na kung saan maglalandi siya. Makakabuti yun guys sa inahing baboy. So yun namang mga ganito guys ng mga piglets, nakita naman natin na talagang malalakas ng kumain, nakita naman natin sa katawan nila, ready na sila sa pagwawalay. At wag tayong mabahala kapag sinabi na, ay, ang aga naman na magwalay. Hindi naman ganun guys eh. Dito sa ganitong piglets talagang darating yung panahon na kailangan nating magwalay. Pero eto guys, etong mga piglets na to, kung titingnan niya, pwede nang ibenta itong mga ganito dahil napakalalaki nila kumpara doon sa ibang mga piglets. So, sulit na sulit guys yung resulta ng bimig na pakain dito sa na Boster.
dito sa mga piglets na to. Kapag magwawalay tayo guys, kapag magwawalay tayo ng mga piglets, ugaliin natin na pwede tayong magturok ng vitamin B complex o kaya pwede tayong mag-booster shots ng iron. Minsan kasi ang iron guys, ginagawang booster shots yung sa ika 21 days ng baboy. Yung iba naman, depende guys kung ano yung nauna nyo ha. Kung vitamin B complex o kung iron. So, minsan 7 at saka 21, minsan 3 days at saka 14 days. So, nasa sa inyo na kung paano nyo yung sistema na gustong gawin. Kung ano yung gusto nyo iuna, kung iron ba o kung yung vitamin B complex. Pero ito guys, mas maganda kapag nagwawalay tayo ng baboy, nagtuturok tayo na guys ng vitamin B complex. Ito ay upang makatulong para at least mabilis na lumaki yung baboy at maging masigla at malakas sila. Ganun rin guys, isabay na natin yung pagpupurga sa ating mga piglets. Para at least kung bibilhin man natin, kung ibibenta man sila, napurga na sila. Mas magiging maganda rin yung paglaki ng mga alagang baboy kasi makakatulong yun guys para at least lalong gumanda yung katawan nila. Ayan, eto nga talagang kitang-kita na talaga yung ganda ng ang hubog ng katawan ng mga baboy. So eto guys, unang panganganak nga pala na itong mami pig na to. Ang istorya nga pala na itong mami pig na to guys ay tatlong beses isang beses nalipasan, tapos pangalawang beses pinabulugan, pinay-AI, tapos hindi nagtuloy, tapos pinay-AI ulit. So dalawang beses guys nagulit ng pag-AI dito. So nagbuntis hangin nga pala ito guys, ibig sabihin 3 buwan at 3 araw, 3 days at ayun nga, hindi nagtuloy yung pagpubuntis. At ito nga guys, maganda naman yung kinalabasan. Kahit pa paano guys, kahit sabihin natin na 5 lang yung inanak, okay lang yun. Unang parity pa, unang panganak pa lang man itong mami pig. At sa susunod nga, inaasahan natin na lalong maging maganda at lakas ang kanilang katawan. So kung mapapansin nyo guys, sanay na rin na mabasa, mapaliguan na itong mga piglets na to. So okay lang yun. As long na komportable kayo at saka wala naman naging sintomas ng pagtatay at saka hindi masyadong malamig ang panahon. So okay lang yun. May mga pagkakataon naman guys na yung baboy minsan halos sa ika 45 o 60 days pa talagang saka pinaliliguan na ng todo yung baboy. Pero ito guys, since nasanay na sa paglilinis na itong kulungan, so nasanay na rin sila na habang nililinis yung inahin, habang nililinis ng kulungan, nababasa sila. So kaya sanay na rin na mapaliguan na itong mga piglets na to. Ito guys yung update dito sa baboyang walang amoy. Nakita naman natin na talagang napakaganda guys ng resulta ng pagkain ng bimig sa katawan ng mga baboy. At etong mami pig super healthy, super lakas ng katawan. At eto nga yung mga piglets na to. Mas maganda guys talagang sagana sa pagkain ng mga piglets. At syempre tamang pag-aalaga, kailangan laging malinis yung kulungan ng mga baboy. At para laging presko yung katawan nila. Dito nga, ito, baboyang walang amoy ang ginamit dito guys, kawayan, dito sa kabila. Pero meron din konkreto na, ayan. Ito nga guys, na katatapos lang na itong kumain. So, tanghali ngayon guys. Minsan kasi may pagkakataon na pwedeng 2 beses o 3 beses tayong nagpapakain sa mga alagang baboy. At ito yung mga piglets, talagang happy kasi talagang kapag nakakita tayo guys ng mga piglets na ganito, so nakikita natin na maganda at sulit na sulit yung pag-aalaga kapag ganito malalaki yung mga baboy na to. So once na nawalay na to guys, syempre magkakaroon ng adjustment. Mas maganda guys gumamit tayo ng mga anti-stress para makatulong sa baboy na hindi sila masyadong ma-stress. Gumamit tayo ng electrolytes kung magwawalay tayo ng mga piglets at ganoon na rin magturok tayo ng vitamin B complex. Ito ay upang makatulong para maging masigla at malakas malusog ang kanilang mga katawan. So ayan, napakaganda ng tingnan guys. So sa una guys, talagang sakripisyo rin sa una kasi lalo na kapag bagong panganak yung baboy, syempre magpupuyat kayo at makakaranas kayo guys na minsan yung mga baboy nagtatae, tapos minsan yung masusugatan, may ipit ng inahin. Ito nga guys, kahit may paipitan na yung inahin, naapakan pa rin yung isa.
Pero ganun lang talaga guys, sa sistema kasi ng pagbababoyan, walang perfecto. Pero yung mga bagay na pwede nating iwasan para at least maging healthy at saka maiwasan yung pagkamatay ng mga alagang baboy, gawin na lang natin guys para at least tuluyang maging maganda at mapalaki ang mga piglets. So, ang presyohan nga pala ngayon guys, update is nagre-range ng 3,500 hanggang 3,850. Depende guys sa usapan at saka depende kung saan yung location nyo. Ganun na rin guys sa lahi ng baboy at sa laki ng baboy. So, normal pricing ngayon dito sa Bicol, lalo na dito sa area namin guys, is 3,500. Pero dyan naman guys, sulit na. Ito guys, ano ba yung pamantayan sa pagpili ng piglets na bibili ninyo? Kung kayo ay bibili guys ng mga piglets, tiyakin ninyo na super healthy yung piglets. Tanungin ninyo ilang araw na ba yung piglets since birth. Dapat ito ay nag-iedad na ng mga 45 days hanggang 60 days. So sa ganong sistema guys, at least nakapag-adjust na. At itanong nyo guys kung kailan winalay. Dapat after ng pagkawalay, ibig sabihin mula sa inahing baboy, hiniwalay sila para sila na kusa na kumakain. So wag kayong bibili ng baboy na right away kasama pa nila yung mommy pig. Dapat at least ay hiwalay na yung mga piglets at least minimum 5 days hanggang 1 week to 2 weeks para at least talagang makakasiguro kayo na talagang kayang-kaya na ng mga piglets. So minsan kasi may anxiety pa dulot ng pagwawalay, stress pa yung mga alagang baboy. Minsan kasi dyan tayo makakaranas kapag bigla nating bibilhin yung piglets na umiiyak yung mga piglets kasi nga hindi pa sila sanay na mag-isa. Samantalang kung bibili natin guys ng mga piglets, yung naihiwalay na, at least nasanay na sila na mag-isa at wala na sa inahing baboy at hindi na sila guys dumidede ng gatas mula sa inahin. So guys, maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong araw na to. Isa na namang kwentuhan dito pa rin sa Kabady Mo o YouTube channel. Sama-sama tayong matuto, magnegosyo at umasenso. Hanggang sa muli mga katrops, maraming salamat at paalam.